Dumipensa naman si Interior Secretary Benher Abalos Jr. sa paraan ng pag-aresto kay dating Bamban Mayor Alice Guo at sa selfie kasama ang dating alkalde. Samantala, Department of Justice tiniyak na hindi na mauulit ang insidente na makalalabas ng bansa ang isang akusado. Si Bien Manalo sa sentro ng Balita Live. Bien. Kenneth, mission accomplished. Iyan ang ipinagmalaki ni DILG Secretary Benher Abalos matapos mapauwi ng Pilipinas si dismissed Banbantarlac Mayor Alice Guo matapos itong maaresto ng Indonesian authorities sa Tanggerang City, Indonesia kamakailan. Dahil dito, Kenneth, ipinunto ni Abalos ang matatag at magandang ugnayan ng Philippine authorities sa mga counterpart nito sa ibang bansa sa pag-aresto sa mga nagtatagong kriminal at pugante. Ipinaliwanag din ni Secretary Abalos ang kumakalat nilang larawan kung saan makikitang nakangiti sila ni PNP Chief Romel Marbil kasama si Alice Guo na tila unbothered at naka-peace sign pa. Anya, ito ay for documentation purposes at hindi selfie lamang. Ayon kay Abalos, takot at nangangamba sa kanyang kaligtasan si Guo dahil sa mga death threat na natatanggap nito. Kaya't humihiling ito ng dagdag na proteksyon at seguridad. Dahil dito, hinikayat ni Abalos si Alice Guo na sabihin na ang lahat ng kanyang nalalaman at ituga ang sinumang sangkot o kasabwat sa iligal na pogo. Kaya niya kami gusto makausap dahil sinabi niya na may malalaking taong baka pwede siyang, yung kanyang buhay ay nanganganib. Basta isa lang ang sabi ko sa kanya, sabihin mo lahat ng nalalaman mo, huwag kang matakot sa buhay mo, proteksyonan ka namin. Walang nilabag na anumang protocols ang mga pulis sa pag-aresto kay Alice Guo. Kinakailangan pa rin kasi nilang ikonsidera ang batas at ang mga karapatan nito. Tiniyak din ni Abalos na dadalo sa lahat ng Senate hearing si Guo. Wala akong pakialam sa batikos. Importante may uwi ko si Alice Guo. At masasabi kong mission accomplished po kami rito. At ako yung nagpapasalamat din sa suporta po yung mga tiga-DOJ, ang NBI at ang Bureau of Immigration. Ayon kay Abalos, naging pahirapan ang pagtunton sa kinaroroonan ng kapatid ni Alice na si Wesley na nakatakda ng sumuko sa kanila. Samantala, tiniyak naman ng Justice Department na hindi na mauulit ang nangyaring paglabas sa bansa ng isang akusado sa batas. Kinakailangan aniya pa rin ang whole of government approach sa pagbabantay sa mga coastline ng Pilipinas. Siniguro rin ng DOJ na pananagutin din nila ang iba pang nasa likod ng illegal na pogo sa bansa. Itong illegal activity sa Pogo ay hindi lang domestic problem. Isa tong transnational organized criminal group. No? So, hindi tayo magtataka kung bakit may contact din siya sa Indonesia. Kasi hindi naman po pwede na yung mga kababayan ho natin ay they feel unsafe, they don't feel secure in their own country kasi pwede pala labas-pasok yung mga tao na walang immigration, not going through the immigration channel. Kenneth, ayon sa DILG ay makukulong pa rin si Guo na nahaharap sa patong-patong na kaso, kabilang na ang money laundering at qualified human trafficking na walang kaukulang piyansa. Kenneth, ayon sa DOJ ay nag-issue na ang Court of Appeals ng freeze order sa lahat ng assets at business partners ng dating alkalde. Iyan ay para hindi na magamit ni Guo ang lahat ng pera at assets na umano'y nagmula sa iligal na aktibidad. At yan ang update. Balik sa'yo, Kenneth. Maraming salamat, Bien Manalo.